Ang aking po last message noong nakaraang buwan. Kung natatandaan po ninyo, yung aking last message noong nakaraang buwan, aking pong ipinahagi sa inyo ang araw ng Pentecostes. Ano to? Itong pista ng Pentecostes. Pentecostes ang ating po natin talakay noong nakaraang buwan, ang ating pong pagbabahagi sa inyo. Ito po yung kinalaman sa pagdating ng Espiritu Santo. Ito yung tinatawag na siya buot, no? sa Hebrew na nababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, yung tungkol sa pagdating ng banal na Espiritu. That's yung ipinangako ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad. Kung babasahin natin doon sa Acts chapter 1, verse 8, na binahagi na rin naman ni Kuya Jerome sa kanyang mensahe noong nakaraan. Dahil ito ay tinignan ninyo niya itong chapter 1, verse 8 na ito ng Aklat ng Mga Gawa. Na ang sinasabi dito sa talatang ito na dito ay sinasabi sa talatang 8, ang sabi niya, ngunit bibigyan kayo sa inyo ng Espiritu Santo, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito rin ang katuparan po na minabanggit ni Propeta Joel na akin na rin pong ibinahagi sa inyo noong nakaraang aking pong buwan ng pangaral sa inyo. Ang Panginoong Jesucristo, bago siya umakyat sa langit, ay nagtagbilin siya. Nagtagbilin siya sa kanyang mga alagad. Sa kanyang mga alagad, at ang mga alagad dito ay halos 125, 20, na sila, no? Ang bilang nila. Marami na sila bukod dun sa 12 apostol. No? Dito ay makikita natin ang kanyang tagubilin sa kanila noong mga sandaling yun, bago siya umakyat sa langit, yung kanyang ascension, ay ang kanyang tagubilin sa kanyang mga alagad. Huwag silang magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. So, meron pangako ang Diyos, no? Meron pangako ang Ama sa sinasabi na binabahagi ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad na bago siya umakyat, bago siya mag-ascend dun sa langit at umupo sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang sabi niya, huwag kayong mag-alis sa Jerusalem. Kundi sabihin, manatili muna kayo dyan sa Jerusalem. Kundi meron kayong hintayin. Meron kayong hintayin kayo. Kundi hintayin ninyo, sabi niya, kundi hintayin ang pangako ng Ama. May pangako ng Diyos. May pangako ang Ama na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na kanyang tagbilin. Huwag muna kayong umalis. Huwag silang magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sa Lucas chapter 24, verse 49, ganito ang sinasabi ni Lucas, ipadadala sa inyo ang pangako ng aking Ama, datapwat magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihang galing sa itaas. Ang itinutukoy ng Panginoong Jesucristo na ipinangako ng Ama na sa kanila upang sila'y mga sangkapan ng kapangyarihang galing sa langit, na iba, hindi ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo. Tinignan ko yung salitang sinasabi kasi nung tingnan ko yung salita dito sa Bible, Jewish Bible, sinasabi doon sa yung salitang with power. Yun ang yung sinasabi doon, equipped with power. At pagkatapos, sa ibang mga saling ng Biblia, katulad na lamang nung NASB, yung American Standard Version, ang sinasabi doon ay clothed with power. Tapos doon sa King James Version, ang sinasabi doon ay endued with power. Endued with power. At yung sinasabing masangkapan
masangkapan kayo ng kapangyarihan galing sa itaas. Equip, clothe, endure. Pagkatapos, sa salitang kapampangan, naging ba ako ano sa salitang kapampangan? Yung power. Upaya. Upayang iba't banda. Yan ang tadas sa kapampangan. Tayo basahin yung buong talata sa kapampangan. Sabi dito ay, kayo, kakaluan. King ako mismo, itubod kayo, ipangapo, naninipa, ipapo, inya ito, mama ko, king sila, hanggang kayo, tatanggapan, inupayang, iba't banda. Sabi doon, ikaw pa, mama ko. Salita naman. Ikaw pa, mama ko. Manatili ko bayan hanggang ibigay kayo inupayang, iba't banda. Sa iba't ibang mga taon na ng pananalita, pwede ka dito sa pamamaraan. No. Kapag mo mama ko, kapag mo kinggan, kapag mo paninayin na ipupayang iba't bangkot. Nalulungan yan. Dito makikita natin, yung upaya, ano bang, naintindahan ba kaya ng kapampangan yung salitang upaya? Kaya saan ko ang sa hindi mo upaya? Mawa, ano po ba? Upaya. Yung upaya na may upayang sabla. Yung may upayang sabla, makapangyarihan sa lahat. No? Yun ang nagdala sa kapampangan. Pero makikita natin sa iba't ibang mga translation ng Biblia, tulad na sinasabi dun sa Jewish Bible na aking binabasa, ay equipped with power, sabi doon. Pagkatapos na gospel, sabi doon, clothed with power. At pagkatapos dun sa King version na sinasabi doon, ay endued with power. Isa lang din naman siguro ang kahulugan nito. Sa ating pagtingin, ay sinasabi doon sa equipped with power, ay pinagkalooban ng kapangyarihan. Yung kasing equipped, dito galing sa itang equipment. Pinagkalooban, marami sa magiging natin dito ay pinagkalooban ng kapangyarihan. At pagkatapos dun sa sinasabi dun sa binihisan ng kapangyarihan, at pagkatapos dun sa isang salita ay pinagkalooban ng kapangyarihan. Yun ay halos pare-parehas ang kakahulugan ng mga salita. Pero iba-iba lamang ng translation ay dito sa ating pinagtunan mga talata o ay sa pinagtunan natin Biblia ng mga kanya-kanyang translation. Nakita ay makikita natin, ito ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo na ipinangako na nasa sa kanila, nasa sa mga mananampalataya, nasa sa mga alagad ng mga sandaling ito ay ang tinutukoy ay ang Espiritu Santo. Kaya nagsabi doon sa 1:8 ng Aklat ng Gawa, dapat pagtatanggapin ninyo ang kapangyarihang pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. But you will receive power when the Ruach Kodesh come upon you. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo. Titignan natin yung pagkasunod salitang power ay sabi nila ay dunamis. Dunamis. At dito ang dunamis ay meron siyang iba't ibang mga pakahulugan. Marami siyang different meaning o pakahulugan. Itong dunamis, ang salitang dunamis, power, kapangyarihan ay naaayon sa iba't ibang, meron siyang iba't ibang kahulugan o different meaning na tumutukoy sa salitang ability at sa salitang mind. Sa salitang ability, babasahin natin ang banal na kasulatan ay makikita yung ability na pinapakita nito ay nanggagaling dun sa nasa-shape dun sa salitang dunamis. Halimbawa, ang nang sabihin ng Diyos kay Moses na ipagtayo siya ng tabernakulo dun sa Exodus chapter 35, verse 30 hanggang sa chapter 36, verse 1 and 2,
Kung babasahin natin yung mga talata ay ganito ang ating mababasa. Babasahin ko lang ito, no? Itong mga talata. Para makita natin yung makahulugan na sinasabing kapangyarihan o power o dunamis na sinasabi na may kinalaman doon sa kahulugan, doon sa salitang ability. Dito sa Exodus chapter 35, verse 30, ay ang sabi ay ganito, babasahin ko sa inyo. 35 ay ganito ang sinasabi. Sila'y binigyan niya ng ng pambihirang kakayahang gumawa ng gawain ng mga dalubhasang mambuukit, ibuwista, pangkaraniwang mga habi at mga nangahabi ng lana, asul, murado at pula ng pinong lino. Kaya kaya nilang gawin anumang uring gawa. Si Besael, si Ahilya, at ang lahat ng manggagawang binigyan ni Yahweh ng kaalaman at kakayahan ang gagawa ng lahat ng kailangan sa santuaryo. Tinawag ni Moses na Besael, Ahilod, ang lahat ng binigyan ng kakayahan ni Yahweh. Tingnan niyo dito, no? Dito sa verse 30, ang sabi naman dito ay, sinabi ni Moses sa mga Israelita, pinili ni Yahweh sa Besael na anak ni Uri at ako ni Hur, buhat sa lipi ni Huda, siya'y pinuspos niya ng Espiritu ng Diyos, kaya't dalubhasa siya sa lahat ng gawain. Mahusay siya sa paggawa ng magagandang dibuho. At kaya-kaya niyang iukit ito sa ginto, pila o tanso. Bihasa siyang magtabas ng mamamahaling bato. Mahusay lumilot at talubhasa sa anumang gawaing pansining art at siya si Aholim na anak ni yung binasa kanila. At ito, makikita natin dito na dito yung tinatawag na binigyan ng pinuspos ng Espiritu ng Diyos, itong si Besael, na kung saan ay makikita natin yung kanilang kahusayan. No, binigyan, sinabi doon ay, He filled him with Spirit God with wisdom, understanding, and knowledge concerning every kind of artisanry. He is a master of design in gold, silver, bronze, cutting precious stone to be set, wood carving, and every other craft. Hindi naman tayo. Nung iutos ng Diyos na magtayo, ay gumawa ng isang tabernakulo, si Moses ay hindi lamang pumili si Moses ng mga taong gagamitin kung paano gagawa ng isang tabernakulo ng mga panahon. Kung hindi, nagtalaga ang Diyos para sa mga gawain upang ang kanyang tabernakulong nais na itayo ay maging kaya-kaya doon sa kanyang presensya. Sabi doon ay, halimbawa si Besael, sabi doon ay siya pinuspos niya ng Espiritu ng Diyos. Kaya nalubhasa siya sa lahat ng gawain. Mahusay siya bumubog ng mga pila, ng mga ginto, ng mga tanso, at kanya yung mga good carving, parang may mga alahas, napakasinsin ng paghubog ng mga yan para maging maganda na mga alahas. Sabagay sa Israel, kaya tayo sa pagkakat ng mga diamond doon sa Israel. No? Sila yung dalubhasa doon sa kanila, doon sa magagandang mga iyas na ating nakikita. At ganun din dito sa paggagawa ng tabernakulo
ng mga panahon na yun, ang Diyos ay pinuspos niya ng kanyang espiritu, yung mga tao na kanyang ginamit, nakitusan ni Moses na naggagawa sa gagawa doon sa kanilang tabernakulong nais na ipatayo ng Diyos. Si Yahweh ay binigyan ni Yahweh ng kakayanan para maituro nila sa iba ang kanilang nalalaman. Binigyan, no? Binigyan din ang pagpuspos ng Diyos ng kanyang espiritu sa mga lalaki ito na gumagawa at nagtatayo ng tabernakulo at para magturo din naman doon sa mga dapat turuan kung paano gawin ang mga bagay-bagay sa pagtatayo nila ng tabernakulo. Ability to teach others, sabi na kung saan ay He has built them with skill needed for every kind of work, whether done by an artisan, a design, and an embroiderer. Di ba yung mga embroiderer, no? That they have the skill for every kind of work and design. Hindi po ganun na yun, no? Yung kanilang mga talagang hindi sila basta-basta skilled workers, ito mga ito. Mga tao ito na kakatulong sa paggagawa ng tabernakulo. Kung hindi sila ay pinispos ng Espiritu ng Diyos, they give them power and ability by the Spirit of God to do amazing things para sa tabernakulong itinatayo at pinagagawa ng Diyos kay Moses. Abilidad, ability, kapangyarihan na sa kanila ay pinagkaloob upang ang ginagawa at itatayo at gagawing tabernakulo ay maging ayos. Kaya kasi kung pag-aaralan natin yung tabernakulo na pinagagawa ng Diyos kay Moses, bawat sukat ay napakahalaga. Pati yung mga talik, mga lubid, pati yung mga umipama silang ginamit, ay meron mga sukat. Napakasingsin na kanilang yung utos na dapat gawin na paggagawa ng tabernakulo. Dito pinapakita ang kapangyarihan ng Diyos doon sa gagawa ay sumasa kanila para makalikha sila ng isang maganda at kaaya-ayang paging presensya ng Diyos doon sa kanilang panahon, doon sa tabernakulo na ipinatayo at pinagawa ng Diyos kay Moses. Halimbawa, na tumutukoy sa mighty work or mighty deeds, katulad ng mga propeta ng Diyos na gumawa ng mga himala sa mga magitan ng Espiritu ng Diyos na sumasa kanila. Di ba yung ano na yun? Yung kapangyarihan na sa kanila ay pinagkaloob ng Diyos ay nakagawa sila ng mga himala katulad lamang ni Moses, di ba? Si Moses, na sumakanya ang Espiritu ng Diyos. Si Elijah, si Elias, di ba? Si David at iba pang mga karakter sa banal na kasulatan, sa kanilang mga pagganap ng kanilang ministeryo ay sumakanila ang Espiritu ng Diyos. Pinuspos sila ng Espiritu ng Diyos. Para sila makumahala at makagawa ng mga himala na kung saan ay para may pakita ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang gumagawa sa kanilang mga gawain, sa kanilang mga pamamahala bilang mga propeta, bilang mga sinugo ng Diyos sa kanilang panahon. Sa mga apostol, nang dumating ang banal na Espiritu, sila ay nakapuspos ng Espiritu Santo. Nagsimula silang nagpatotoo. Nagsimula silang ipinangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat. Tatandaan natin sa chapter 2, makita natin mula doon sa mga nahihiyang mga apostol, mga mahihinang mga lalaki ng Diyos na saan ay naging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo nang sila ay pinuspos ng Espiritu Santo. Pagdating sa kanila ng Espiritu Santo at wala din sinabi, bibigyan kayo ng kapangyarihan yung magyayin
yung pagsalita ay balit-balit at hindi maintindihan ang pagsasalita, ang pagdating ng Espiritu Santo sa kanila, katulad ni Pedro tumindig, ng aral at inuro ang Panginoong Jesucristo na siyang sinasabi na siyang sinasabi ng mga propeta na naganap sa kanilang panahon, ang Mesaya na kanilang hinihintay ay ang ating Panginoong Jesucristo. Dito nagsimula, nagsimula ang kanilang mga matatapang na mga pangangarap, matatapang na pagtuturo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit na sila inusik, di ba? May mga pag-uusig sa kanila na kanilang naranasan, pero nanatili sila na sila ay magpatuloy sa kanilang mga gawain. At gumawa sila ng mga pamanghamang gawa, mighty works, mighty deeds sa kanilang mga ginawa. Sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat dun sa 2 Korinto, chapter 12, verse 12, ang sabi niya, tunay na ang tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo sa buong pagtitiis, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan. Tingnan sa atin ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, pinapakita niya sa kanyang ministeryo bilang bilang apostol na siya ay gumawa di naman ng animala. Di ba? Yung mga apostol, tulad ni Pedro, Juan, marami pa sa kanila, na tao ang pinakita ang kapangyarihan ng Diyos na siyang sumasa kanila. Maraming kapanagang ginawa ang mga apostol. Kung babasahin natin sa chapter 5 ng Aklat ng Mga Gawa, verse 12, yan ang sinasabi. Sabi, maraming kapanagang ginawa ang mga apostol. Ito ay nangyari sa kanilang panahon dahil sa Espiritu na sa kanila ay sumakanila. Yung power nito ang siyang kanilang nahayag sa kanilang mga ministeryo. Alam nyo, minsan, ang mga apostol ay inusig sila. Diba? Nang sila'y inusig, doon sa chapter 4, verse 29 to 30, makikita natin dito yung kanilang panalangin. Nang sila'y isigin ng mga tao, ng mga Romans, no? na pinagbabawal sa kanila yung kanilang mga ginagawang pangangaral tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sila sumuko. Hindi sila tumalikod. Hindi sila nag-ayawan na. Hindi sila umuwi na lamang at manahimik sa bahay para i-enjoy nila ang kanilang mga buhay bilang isang ordinaryong tao ng rahil. Pero hindi yun ang kanilang ginagawa. Hindi yun ang kanilang mga ginawa at ang kanilang panalangin ay ganito. At ngayon, Panginoon, pinagbantaan nila kami, tulungan mo ang iyong mga alipin na may pangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Yun yun, no? Yun ang kanilang panalangin. At sinasabi na yung kapangyarihan ng Espiritu Santo ay manatili sa kanila upang sa ganun ay yung pangangaral nila, pagdadala nila na mabuting balita sa lahat, ay makagawa silang ng mga himala kung kinakailangan magpagaling sa iba't ibang uri ng karamdaman ay gagawin para ang layang may pangaral, may turo ang ebanghelyo ng kaligtasan sa marami. Maraming nangyari sa mga apostol sa kanila, sa kanilang pagganap ng kanilang ministeryo. Inusik sila sa balik ng patuloy hanggang may palagan ang ebanghelyo sa lahat ng tao sa Jerusalem, sa Judea, at Samaria, at sa dulo ng daigdig. Kaya kapatid, tayo bilang isang iglesia, bilang isang maliit na grupo ng mga mananampalataya,
ay umaasa rin naman tayo ng Espiritu Santo ang siyang sumasa atin na sa iba't ibang mga kaparaanan ay pwede nating may gawa, may bahagi ang ating Panginoong Jesucristo sa lahat dahil meron tayong kapangyarihan na sa atin ay pinagkaroon ang kapangyarihan sa atin ay hindi po yung iniisip natin para yung iba, iniisip nila makagawa ng mala at gumawa ka ng pabagay-bagay na ano. Ay hindi po. Kung hindi ang banal na Espiritu na siya sumasa atin at nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang may bahagi natin at may bahagi natin ng Kristo ang ating tagapagligtas. Kinikat po natin yung nakaraang anibersaryo ng ating pong pinag-aralan na ating ay bahagi sa inyo ay yung 7 taong kami tayo. Sa 7 years, no? Daan pa natin yung 7, yung pinaliwanag pa natin yung 7, ang ibig sabihin ng 7, may completion. Pagdating naman dun sa set 8, ay ito naman ay new beginning. New beginning ang ibig pakahulugan sa ng number 8 sa Jew, sa Hebrew, no? New beginning. Bagong simula. Bagong simula. Na ang ibig sabihin, bago tayo magpapasimula ay nagkaroon na tayo ng mga paghahanda. Di ba? Pinaganda tayo. Nagsipagsanay tayo. Hindi pagsasanay tayo. Di ba? Nakapagsanay tayo, halos nagkakaisa ilang buwan ng pagsasanay para sanayin ng ating mga kapatid. Na upang sa ganoon ay tulong-tulong tayo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sinanay tayo. Ibig sabihin, hindi natin kinaliligtaan ang pinakamahalagang mandate sa atin ay yung ibahagi ang ating Panginoong Jesucristo sa iba. Dahil dito ay nagkaroon tayo ng pagsasanay. Nagpapatuloy sa ating mga gawain. Katutwa, meron tayong mga suporta pinansyal sa ating mga kapatid na ibinibigay ang kanilang panahon, ang kanilang oras at talento para sa gawain ng Panginoong Jesucristo dito sa iglesia ito na ating pong pinagsasama-sama. Katutwa na meron tayong mga magagawa na binibigay ang Diyos sa atin. Mga magagawa na may kakayanan, mangaral, magturo, mga siwa ng mga gawain, makinig ng mga daging, may kakayanan na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos para magpatuloy tayo sa ministeryo nito na ating ginagampanan. Ang mga gagawang hindi simpleng nag-training lamang sa isang maliit na grupo, kung hindi nagbigay ng panahon ng pag-aaral sa mga eskwelahan sa ating bansa sa Pilipinas, ang mga gagawang nakahanda na tumugon sa hamon ang paglilingkod. Pero isang kwento sa ikalawang araw. Mayroon lang kung ibabahagi ng kwento nito. Ang kwento nito ay tungkol kay Eliseo at ang Sunamita. Minsan si Eliseo ay pumunta siya sa Sunem. Doon sa Sunem ay mayroon isang napakayamang babae. At siya'y inanyayahan kumain sa kanya. Guro si Eliseo at saka yung kanyang merong bodyguard ito si Eliseo, ito si GC. Dumaan itong si Eliseo, saka si GC, dun sa bahay, itong isang Suminita na mayaman na babae, ay tinawag niya. Tinawag niya. Pwede po ba kayong tumuloy? At pagkatapos sumunod naman sila at kanila itong pinakain. Kumain naman sila.
Mula noon, doon siya kumakain tuwing pumupunta siya doon sa lugar ng Sudan. Doon na siya nakakain ng Sudanese. Umagaan siya doon, yung tanghali. Dito po kayo. Dito na po kayo kumain. Nakakita natin sa Pilipinas, pagkain tayo naging ministeryo sa Pilipinas. Yung mga kapatid natin doon sa pupuntahan mo, doon, diba, doon sa Bukay ay yun merong, ano bang tawag din sa Pilakil, no? Pagkatapos may bahay na solo-solo doon sa yun ang pupuntahan mong miyembro. Katapos makikita pa lamang, dumarating ka pa lamang, tinitiplang ka na ng kape kahit na ang haling tapat. Pagdating mo, pawis-pawis ka, lalo ng pastor, magkape muna po kayo. Yung siguro nangyayari dito sa napitan nito, na pagka sila ay dumadaan si Eliseo at saka si Gizi doon sa kanyang lugar, ay kanya itong tinatawag, di po kayo dito, kahit muna po kayo. Ginom kayo, magpahinga kayo. Yun ang lagi-laging ginagawa nitong sinapitan nito. Mayaman siya. Pero isang kakayanan. Isa, sabi ng babae sa kanyang asawang lalaki, alam mo, sabi ko, sa tingin ko dito sa taong ito ay tao ng Diyos. Manong God, sabi niya. Sabi niya doon natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Sabi ng babae sa namita. Bakit di naman lagi siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta siya dito? Kung si Tito patay meron naman tayong kainan, tayo natin siya ng isang silid. Sabi niya sa kanyang asawa, sabi niya, bakit di nating siyang ipaggawa ng isang silid para tuluyan iyang tuwing pupunta dito. Bigyan natin siya ng higaan. Bigyan natin siya ng mesa, upuan at ilaw, sabi niya. Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na hindi handa para sa kanya. Para sa kanya. So, ibig sabihin, nakita ng sinabitang babaeng ito ang pangangailangan na tinatawag niyang lingkod ng Diyos. Lingkod ng Diyos. Siguro nakikita niya itong lingkod ng Diyos, kung tao ito na si Eliseo ay naglilingkod sa kanya. Nakikinabang itong sinabita sa mga aral, sa mga turo itong si Eliseo na nagbibigay ng propesiya. At nakita niya na mahalaga na dapat itong tulungan at suportahan at bigyan ng kanyang pangangailangan bilang ganti doon sa kanyang nakikitang binibigay sa kanya ni Eliseo na paglilingkod. May pinangangaral at itinuturo ang mga sinasabi ng Diyos para sa kanila. Kaya sabi ng Sulamita, bigyan natin siya ng silid, bigyan natin siya ng higaan, bigyan natin siya ng table, bigyan natin na siya ng ilaw. Para sa ganoon, pagka siya dumadaan dito na siya tutuloy at dito na siya mamamahinga. Libre ng kain, libre siya ng tulog, libre siya ng bahay, libre siya ng lamesa, may ilaw pang kandila, para matulugan ang pangkailangan nitong si Eliseo. Alam niyo, nung magbalik si Eliseo, doon na siya nagpahinga sa silid na hinanda sa kanya ng babae sinamita. Sa araw, habang namamahinga itong si Eliseo, tinawag niya yung kanyang katulong. Si Jesse, sabi niya, tawagin mo nga yung babae sa Namita, tawagin mo nga siya at siyang kakausapin. Sumunod naman si Eliseo at sumunod naman si Jesse. At kanya inutusan at
At hindi nagtagalog, dating yung babae at sinabi sa kanya ng kanyang katulong na si Gilbert Viseo, yes, sinasabi niya, sabihin mong pinasasalamatan natin ang paggagawa niya ng tuluyan natin. Sabihin mo sa kanya, pinasasalamatan natin yung kanyang, yung ginawa na tayo, ginawa ng isang magandang tuluyan, kumpleto, may temple, merong higaan, may ilaw, may pagkain siyempre. Itanong mo, tuloy kung ano kanyang, nung ano natin may tutulong sa kanya. Ano may tutulong natin sa kanya? Kung ano ay gagawin natin sa mabuting ginawa niya sa atin bilang lingkod ng Diyos. Baka may ibig siyang sabihin, sabi niya. Baka may siyang ibig sabihin, ipasabi sa mga sa hari, pasabi sa mga kubo, baka meron siyang gustong sabihin. At sabihin niya sa atin, matulungan natin kasi gumawa siya ng mabuti sa atin bilang lingkod. Sabi ng babae, wala kayong dapat alalahanin na sisiyahan ng kami sa pamumuhay dito sa piling ng aming mga kababayan. Sagot ng babae. Ganda ng sagot. Ganda ng sagot ng babae. Hindi siya nagsabi kung ano ang kanyang pangkailangan. Kung hindi ang tanging lamang ng kanyang hangarin ay gawan na mabuti ang lingkod ng Diyos. At wala nang iba pa. Magandang intensyon. Walang motibo sa paggawa ng mabuti sa lingkod ng Diyos. Marahil si Eliseo ay hindi naman ang kanyang intensyon. Wala siyang intensyon para sa kanyang sarili kapakanan, para tumanggap ng anumang bagay mula sa kanyang mga pinaglilingkuran. Walang intensyon na gano'n. Kundi bumukal sa isang sandamitang ito ang tunay na pagpapahalaga sa mga lingkod ng Diyos, katulad ni Eliseo. Kaya sabi niya, wala kayong dapat alalahanin na sisiya na kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan. Sagot ng babae. Alam niyo, pagkalipas, pagkalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Jesse, ano kaya mahitutulong talaga natin dito sa babae dito? Yun ang tanong niya nun. Eliseo, ano mahitutulong natin dito sa babae ito? Gumagawa siya na mabuti sa atin. Paano pagka hindi ka makakatulog kung hindi mo matutulungan itong babae ito kung ano ang kanyang pangkilangan? Marahil yun ang nararamdaman itong si Eliseo na kung saan tinitingnan niya yung pangangailangan ng babae ito na dapat tugunin. Dahil bilang ganti sa kabutihang ibinigay sa kanya itong babaeng Sunamita. Wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Ito marahil ang kanyang pangangailangan. Sabi ni Eliseo, tawagin mo siya. Tawagin siya. Nagaling naman ng babae, masabi sa kanya, isang taon na lang ngayon, ikaw ang magkakanak. Alam niyo kung ano sinabi ng babae? Mahal na lingkod ng Diyos, huwag naman ninyo akong paasahin sa wala. Huwag niyo akong paasahin sa wala. Ngunit dumating ang araw at naglihi ang babae sa Manita. Tulad ng sinabi ni Eliseo, mananang sila ng isang lalaki. Makalipas ang halos isang taon, mula sa piling ito sa kanya. Ang ganda ng kwento. Ang ganda ng pangyayari. Ang ganda ng ano. Marahil mga lingkod ng Panginoon ay sinusugo sa atin, binibigay sa atin, nagkakatiwala sa atin upang maglingkod sa atin
na walang anumang intensyon, walang anumang tibong pansarili, kundi bagos ay may bahagi ang nalalapang ministeryo ay pinagkatiwala sa Panginoon. Marami mga kapatid na tayo titingin sa taong ito ng ating po ng ating po iglesia, titingin tayo sa mga manggagawa sa kanilang mga pangangailangan kung paano natin matutugunan ang mga pangangailangan ito dahil ay tama lamang sa mga naglilingkod sa atin, tumaganap ng ministeryo, gantihan natin na mabuti ayon sa kabutiang loob ay bibigay sa atin ng kanilang mga paglilingkod. Ay lahat tumayo at tayo. Ama namin Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin ngayong umaga. Siya yung pagpapala sa bawat isa sa amin. Pinagkalooban mo kami ng komunidad na ito na aming pong pinagsasama-sama. Maliit kami sa bilang, bakit nagpapatuloy kami sa aming pong pagsasama-sama. Dahil ikaw ay naglalagay ng iyong mga anak kung paano pangisiwaan, paano turuan, paano aralan, paano maglilingkuran sa isa't isa. Mga anak mo na iyong itinatalaga, na iyong inaasangkapan. Dakilang Diyos bilang pangambala ng palataya naman ngayon, bagamat walang anumang motibong sa paglilingkod ng kanilang ginagampanan. Nakita, nawa namin ang kanilang pangangailangan at tumugon kami para dito sa ganitong klase ng kailangan ng iyong mga lingkod, ng iyong mga magagawa upang magpatuloy ang iglesia nito sa kanyang mga paglilingkod. Ito po, Diyos, ang aming dalangin sa kapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus.